webinar tonight. Okay? So enjoy, relax, no, and learn a lot. Take notes. Ayan. Thank you. Thank you, sis. Dinig ba? Clear? Yes, clear. Okay. Speakers view lang para at least kita nyo agad yung mga nagsasalita. Okay. So again, good afternoon for today and welcome to our webinar for this afternoon or evening in the Philippines, Investing for Beginners, Mutual Funds and Stock Market. You will hear later on with my bro Jay. He will be discussing about the stock market. Okay, beforehand, before we start, okay, can we please pray the True Millionaires prayers first? Okay, so let's feel the presence of Almighty God. Today, I ask you to bless me so I may become a blessing. Lord, I commit myself to enrich others, but because I cannot give what I do not have, I commit myself to become rich. I commit myself to serve you and to serve the poor with my wealth. Today, I open myself to the abundance of your universe. Use me as your channel of love. Give me the ability to create wealth that will bless the world. Increase my financial wisdom and expand my territories. I place my life in your hands in Jesus' name. Amen. Okay, just to give you an just to introduce myself, no, yung mga bago na hindi pa nakakilala sa akin. Same with my bro Jay, no. Dito po kami sa Sandbox sa Saudi. By profession, I am a certified public accountant, working as internal financial controller sa isang university dito sa Saudi Arabia. I'm a financial coach for stock market and mutual funds. Of course, with my sis Winnie and Bro Jay, we are also volunteer at Pilipinas Coalition for Financial Literacy. So it is actually our passion to share, especially our fellow FW, to educate them. Currently, I'm a senior marketing director sa IMG. So again, welcome sa ating webinar. Okay, so for this afternoon or evening webinar, we will be discussing about the 4 basic concepts. No? We will cover why do we need to invest, mutual funds 101, what is mutual funds, futures, how to earn, and of course later on yung stock market. So before that, we have to discuss first the basic financial literacy concept. No, alam ko you're all too excited, no, to learn more about investing. But before that, we need to equip ourselves first about the basic financial literacy concept para mas maintindihan natin, para mas ma-appreciate natin bakit ba kailangan nating mag-invest later on. So just bear with me. I-discuss ko lang ito ng madalian. So X-curve concept, this is the first concept. So ano nga ba itong tinatawag na X-curve concept? So kung makikita nyo, no, we have 2 lines lang dito. Yung money line, yung the blue one, and then we have the responsibility line. So kung makikita nyo siya, yung money line pataas, no? And then the responsibility line is pababa. Kasi as we go old, no, dapat ang purpose natin is mapataas sana itong money line, at the same time yung responsibility line is mapababa natin. Currently, itong meron tayo ngayon, no? Ito yung nagtatrabaho tayo. Ang tawag natin diyan is active income, no? Ito yung dito sa stage na to, kung makikita nyo sa stage na to, usually yung income natin is enough lang, no? Enough lang to cover yung mga expenses na to, yung food, shelter, clothing, education, health, and debts. Ito ba guys, permanent ba to? Pag ba tumanda tayo, mawawala na to? Comment lang kayo sa chat box para mas makita natin, maging interactive tayo. Ito bang food, shelter, clothing. Ano ba to? Permanent ba to? Pag tumanda ba tayo, nandun pa rin siya? Di ba nandyan pa rin yan, no? Hindi yan nagbabago. So kahit tumanda tayo, nandun pa rin yan, minsan nga tumatas dahil dun sa health, no? Yung requirement natin sa health. So ngayon, pag tumanda tayo, usually kasi pag tumanda tayo,
siyempre wala na tayong trabaho. So saan natin kukunin yung panggastos natin dito? So yun ang dapat natin i-prepare, no? So pagtanda, dapat marami na tayong passive income. Ang sabi nga natin, dapat money works for us na. Kasi wala na tayong active income doon eh. As much as possible, nakapwesto na tayo, nakapag-prepare na tayo pagtanda natin. Di ba? So, but then again, siyempre sa life natin, no, hindi mawawala yung if, no, kaya kung makikita yung spelling ng life natin, merong IF sa gitna. So meron tayong dalawang scenario na pwedeng mangyari sa buhay natin. So either we die too soon or we live too long. So dapat dyan, sa mga scenario na yan, ready pa rin tayo. Sabi nga, dapat laging handa. So anong kailangan nating i-prepare? Just in case, halimbawa, we die too soon. Dapat meron tayong protection. Yan. So kung mawala man tayo, meron tayong income replacement na pwedeng pag-start ng family natin. So ganun kaganda, bakit kailangan natin ng meron tayong mga life insurance, no? Para just in case mawala tayo, meron pang start yung family natin. And then the other one is, what if naman we live long, no? Minsan tumatanda tayo. So pero ang problema doon, baka pag hindi tayo nakapag-prepare, wala tayong mga passive income, saan tayo kukuha ngayon? Tapos usually dyan, sakitin na tayo. So kailangan meron tayong long-term healthcare, tapos meron tayong mga passive income. So dapat yan ang lagi natin tandaan. So napakadali lang ng X-curve, no? Ganun lang siya. Ito lang siguro yung ito lang yung X na dapat wag mong kalimutan. Yeah? So lahat ng mga X mo kalimutan mo na, wag lang tong X-curve na concept na to. Kaya kailanganin natin sa gabay sa ating sa ating financial journey, no? So ayan, sabi nga nila, even superhero dies soon, so or live too long. So wala kang assurance, no? Hindi natin alam kung ano mangyayari sa buhay natin. So sa dalawang scenario yon, dapat may ready ka. You have the life insurance, yung solution mo kung sakaling mawala ka, at least may pang-start yung family mo, no? And then if you live too long, kailangan meron tayong investment and long-term healthcare. So ayaw natin yung ganito, no? Yung tinatawag na rat cycle. Kung wala nga tayong babaguhin sa sarili natin, wala tayong i-start ngayon, paikot-ikot lang yung sahod natin. Gigising, trabaho, sasahod, magbabayad ng mga bills, tapos uwi, matutulog, gigising. So di ba? Paulit-ulit, if we keep doing what we're doing the same, keep getting what we are getting. So walang pagbabago. Yan lang palagi ang makukuha natin. So yan ang ayaw natin mangyari sa buhay natin habang tumatanda tayo, ayaw natin yan, no? So ano yung mga gusto natin mangyari pagtanda natin? Gusto ba natin to na pinagpapasapasahan tayo, no, ng mga anak natin? Or kaya naman yung mas gusto natin yung pinagagawan tayo ng mga anak natin? So I think mas maganda yung pinagagawan tayo, no, kasi sabi niya wala naman tayong gagastusin sa magulang natin kasi kumpleto naman siya. Meron na siyang investment, meron siyang long-term healthcare. So kahit sa akin siya, baka makakatulong pa nga sa inyo, baka may mga excess siya, di ba? So mas maganda yon kaysa dun sa pinagtataboy ang sakit or ang hirap pakinggan nun or hirap tingnan no pagtanda natin after all the sacrifices na ibinigay natin sa mga anak natin. Ganun lang ginagawa ng mga anak natin pagtanda. So mas maganda yon na tayo ang pinagagawan. So naranasan ba yung no work, no pay, di ba? Yun yung sinasabi ko sa kanina. Yun sa active income, di ba? Kung wala kang trabaho, wala ka ng income. So saan ka kukuha ng pang daily living mo, no? Saan ka kukuha ng mga ganun kung wala ka ng income? So kailangan lagi kang ready. So doon papasok itong pagbi-build ng solid financial foundation. Ito yung second concept natin. So kailangan we have to build a strong financial foundation like we are building our home, no? Kailangan matatag yung foundation kahit anong mangyari. Nandiyan pa rin. Siguro nakita yung nangyari sa atin lately, no, na marami nasirang bahay. So kahit siguro ganun katatag, pag ganun kalakas naman siguro, no. Pero iba pa rin siguro kung naganda tayo na matatag, concrete, no. Parang ganun din yung sa finances natin. Kailangan matatag siya. Kahit anong mga pagsubok na dumaan sa ating buhay, naka-ready ka. So kung makikita mo yung priority, no, yung order of priority, dapat nang-start tayo sa baba. So kung kulang yung pera mo, you increase your cash flow until mapunta ka sa investment.
So isa-isayin natin yan, no? Bakit kailangan ganyan ng foundation ng ano natin? Pagbibuild ng financial foundation natin, no? Bakit hindi ako mauna sa investment, di ba? Mamaya i-discuss natin yan. Bakit hindi ko na itong investment? Excited na ako mag-invest. Kailangan ko na mag-invest sa stock market or sa mutual funds. Pag ganun kasi mangyayari, makikita niyo mamaya bakit ayaw natin ng ganun. So kailangan natin i-build yung solid financial foundation. So una nga, we need to increase our cash flow. So tingnan niyo lang mabuti yung chart niya, no? Increase as cash flow. Kung sa tingin niyo, our current yung income natin is not enough. So I think we have to build or find some resources na para ma-increase yung cash flow mo. Sabi nga nila, dalawa lang yung way, no, to increase our cash flow. Either you decrease your expenses or increase your income para mag-increase yung cash flow. Dalawa lang yun. So saan ka doon? Anong pwede mong gawin? So pwede naman parehas yun, no? Yung isa, pwede mong increase yung cash flow mo if you have the talent. Like yung mga pandemic, maraming lumabas na mga talent, no, na pwede nating pagkakakitaan. Yung mga hindi nagbablog, yung mga hindi nagluto, di ba? Yung mga hindi nag-online seller, nag-online seller. So, di ba, ang daming siguro pag nasa gitpit ka nga ng kahirapan, no, maiisip mo lahat 'yun, magagawa mo lahat. So, pero hindi, wag na natin hintayin yung ganon. Habang wala pang mga ganong sitwasyon, kailangan ngayon pa lang nagbi-build na tayo ng tama. So, we need to increase our cash flow, use our maybe meron tayong mga side hustle, yung talent natin, no, para mag-increase yan. Tignan niyo ito, ang highest unemployment rate is 17.7, tapos pataas pa siya kasi nga dahil sa pandemic. So kung hindi ka ready, wala kang other source of income, yung trabaho mo lang pinagkukuhanan mo, baka isa ka dito sa mga namumroblema ng pandemic. So mas maganda pa rin yung ready tayo. Next is yung di ba, yung healthcare. So bakit natin kailangan unahin yung healthcare? Bakit hindi investment, no? Isa dyan is the reason of why we need to start yung healthcare muna natin is 5 to 7 years, sabi nga nila, doubling yung cost ng medical, no? Imagine mo kung ngayon 100, baka after 5 years 200,000 ang kailanganin mo para lang mapagamot ka. So ganun kabilis tumaas yung cost ng mga medical natin, no? Tapos a lot of people sick people die not because there is no medicine, but because wala sila? Because no money. So pag hindi ka ready, yan ang mangyayari. Minsan hindi ka pinapapasok sa hospital, no? Minsan buti nga ngayon may batas na bawal hindi tanggapin sa hospital, no? Pero kahit ganoon, meron pa rin Meron pa rin mga hospital na minsan ayaw talaga magpapasok. So majority of people don't save money for future healthcare needs. So napakasakit, no? Kahit yung mga OFW, minsan wala sila. Hindi nila priority yan. Sad to say, pero pagdating sa Philippines, yun ang naging reason. Kung makikita nito, sabi nga nila, majority of personal bankruptcies is due to medical crisis. Kaya yung mga umuwi ng mga OFW, no, isang nakondawod lang, no, pero minsan may mga instances na ganun. Pag uwi, nagkasakit, alam nyo, yung lahat ng investment nila, yung mga properties nila, yung mga sasakyan nila, kung ano mga iinan nila, ibinebenta at a lower price. Kasi wala silang healthcare, no? Hindi sila magagamot. So ang tendency nun, they have to sell kung ano man napundar nila. Kaya makita nyo kanina, kaya ayaw namin mag-start sa investment agad kung wala ka pa nitong healthcare. Kasi sayang lang Baka i-ibenta mo pa ng palugi, especially kung nasa stock market or sa mutual funds ka, ang prices yan is up and down. Baka mataon na kailangan mo ng healthcare mo o ng pang-medical mo, mababa yung stock market. So kung wala ka nito, ang tendency, mabibenta ng palugi. So that's one of the reasons. Kailangan mo munang i-build ng tama. So nakita nyo bakit ganun ang priority natin, no? Nakita nyo yung benefits. Ganun kaganda pag ready ka sa healthcare mo. So isa pa nga, your body is your ATM machine. Sabi nga kanina, lalo na pag active income pa lang ang source mo, pag nagkasakit ka, wala kang income. So ikaw dapat as a body money machine, no? Yung ATM mo, ikaw yung money machine. Dapat you have to protect yourself. Dapat ikaw ang unang-una sa magkaroon ng healthcare. So, gaano ba kamahal yung healthcare na, no? Dito sa grupo natin, no, meron tayong Kaiser, no, napakamura lang. Ito nire-recommend natin to sa mga nag-i-start pa lang. Kasi bakit Kaiser? Kasi meron siyang three solution agad. Kung if you die too soon, meron siyang life insurance. Tapos if you live too long, meron siyang investment at saka pag nagkasakit ka, meron siyang long-term healthcare.
So meron na siyang masosolve na yung tatlong problema mo. Meron ka ng healthcare, meron ka ng life insurance, may investment na siya. So kung sino man nag-invite sa inyo, you can ask them, ano ba tong cashier na to? So para mas ma-discuss niya sa inyo kung gaano kaganda ang benefits nito. Okay? Napakamura lang yan. Tingnan nyo, depende sa age, it will start to 2,647 to 5,000 lang per month. 7 years to pay, meron ka ng, kung nakita mo kanina, no, yung sa charts natin, meron ka ng healthcare, insurance, and investment. So maganda siyang pang-start. So kung sino man nag-invite sa inyo dito, you can ask them about the details of this one. Okay? Next, protection must be in proper order. Yeah. Di ba usually, siguro marami na kayong narinig ng mga kaibigan nyo, no? Usually, pag kumukuha sila ng insurance nila, minsan ang kinukuha nila si St. Peter agad. Di ba? Eh, hindi naman lahat tayo agad napupunta kay St. Peter. Minsan, dumadaan muna tayo kay St. Luke. So, kailangan nasa proper order pa rin yung pagkuha natin ng mga insurance. So, kanina meron na tayong health. Ngayon, ang susunod natin is life. So, kung merong mangyari masama sa atin, sabi ko nga sa inyo kanina, meron kayong protection, life insurance. So bakit kailangan natin yung life insurance? Napakadali lang. If you love your family, get it. Para meron kang income replacement. Kung mawala ka, may pang-start sila. Kung may mga dependent ka, ikaw ang breadwinner, kailangan mo to. Diba? Having assurance plan is a sign of being responsible person. Kasi nga, guys, pag imagine niyo pag nawala kayo, saan magsisimula yung family nyo? Di ba? Kung meron ka nito, at least, di ba, mawala ka man, you're at ease, no? Kasi alam mo na may pang-start yung family mo. Napaka-sakit or napakahirap mag-start, lalo na kung ikaw ang inaasahan nila, tapos bigla ka mawala. Kung hindi ka ready, wala kang life insurance na ganito, kawawa naman yung pamilya mo. So, kailangan i-ready din natin tong life insurance. So, the purpose of insurance is simple. Sabi nga, if God calls you home today, your kids won't go hungry. Sabi nga ni Boss Sanchez. No? Totoo naman yun eh. Kasi may pang-start ka na. Ngayon, anong klaseng insurance ba kukunin mo? Dito sa amin, sa grupo namin sa IMG, no, we always recommend yung BIT, no? Buy term insurance and invest the difference. Kasi kung siguro meron naman kayo naririnig na may mga BUL na nagbebenta sa inyo or meron na kayong na-encounter about BUL. Unang-una kasi bakit hindi namin nare-recommend yung BUL? Kasi nga it doesn't follow sa solid financial foundation. Kasi investment tsaka life insurance agad, wala ka pang healthcare. Diba? Tapos sabi sa Standard & Poor's survey, only 25% of Filipinos are financially literate. So pag hindi ka talaga aware pa sa iba't ibang klase ng investment or paano mo kukunin yan, huwag ka muna mag-start dun sa mga ganong klaseng investment product. Tapos kung titingnan mo yung average, no, 267,000 yung sahod ng mga Pilipino. Around 22,000 yan. Do you think kung pag kumuha ka ng BUL, kayang i-sustain yun? Yung pagkuha ng BUL? BUL is a lot more expensive, guys, kung dapat aware kayo dito, no? Napaka-mahal niya, baka kung hindi, masasayang lang kasi, halimbawa kung ang average salary nila is nasa 22,000 to 30,000 a month, no? Tapos magbabayad ka ng BUL, maybe minsan 10,000, 15,000, anong mamahal. So kung di mo rin kayang i-sustain yun, baka masayang lang. So better you go to term insurance, okay? Napakamura lang yan. You can start as napaka-cheap lang ng tingnan nyo to. Ito isang example ng BUL, no? Ang bayad mo nito 108 per annum. Tapos tingnan mo yung charges na napupunta. Napupunta yung charges, majority of ng premium mo sa first ilang years to. Napupunta mo na sa charges bago invest. 'Di ba? As compared to sa term insurance, ito as nyo yung nag-invite sa inyo, meron tayong tinatawag na MOS 18, no? Tapos meron siyang premium deposit fund, no? Pwedeng invest. So in extra nung binabayaran mong premium, pwedeng invest. So like for example dito, 26,640. Imagine mo as compared sa 108, no? Yung difference niya, pwede mo nang invest. Umaandar na agad siya, di ba? Pero naka-insured ka ng 3 million. Meron mong mangyari sa iyo, meron makukuha yung family mo na 3 million. So, safe ka pa rin. Tapos, 26,000 guys, napakamura lang yan per annum. Tapos, yung extra nga, pwede mo nang invest. Like for example, this one, 30 years old, no?
ang coverage niya is 1 million. Tingnan mo yung annual premium niya is 5,710 or 6,000. Insured ka na for 1 million. Eh di yung extra money mo, di-invest mo na directly or kung ano pang kailangan mong ilagay, or bilhin, magagamit mo, di ba? Kesa dun sa kukuha ka ng BUL, napakamahal niya, di ba? Baka hindi mo pa masustain kasi every month ang mahal ng premium niya. So ito, isa sa product ng Manila Bankers, no? Yung MOS 18, 5,710 insured ka na for 1 million, di ba? So napakamura lang. Mas maganda as early as now, kuha ka na nito kasi mas mura pa ang premium mo. So kung sino man nag-invite sa inyo, as your friends na i-discuss sa inyo in details ng MOS 18. Maganda to as a pang-start sa inyo. So sabi nga, pag kumukuha ka ng healthcare tsaka life insurance, siyempre, dapat unahin mo yung sarili mo. If you are traveling with a child, sabi nga nila, please attend to yourself first. Di ba? Pag nagkaroon ng emergency sa airplane, sabi nila, lagyan mo muna ng oxygen sa sarili mo bago mo lalagyan ng oxygen yung kasamaan mo. Di ba? Ganon din sa life insurance tsaka healthcare. Dapat unahin mo yung sarili mo kasi ikaw yung money machine eh. Sa iyo lahat nakadepende yung mga family members mo. Next is, ito, nandito tayo sa eliminate debt. No? So kung meron kayong mga bad debts na tinatawag, mas maganda, unahin mo muna yan bago ka mag-invest, ubusin mo muna yan, lalo-lalo na yung mga merong credit card. Hindi naman masama mangutang, pero dapat pag nangutang ka, is mag-generate ka ng income. Hindi yung mangutang ka para lang makabili ng mga dapat mong bilhin dyan sa sale. No? Especially nung 11/11, baka kinaskas mo yung credit card mo, after nun problema ang pagbabayad. So I think you have to eliminate muna to bago ka pumunta dun sa higher level. So hindi masama ang mangutang. Again, ang kailangan mo lang is gamitin mo ng tama. Okay? Ayan, kung bibigkasin mo to, debt, ang kasunod niyan, debt. So yan ang kalalabasan mo dahil sa problema ka, na stress ka, no? Hindi ka makatulog. So mangyayari na dahil sa dami-dami ng utang mo, baka ito ang kalabasan niyan kaysa makabayad ka ng utang mo, 'di ba? So as much as possible, live within your means, 'di ba? Tignan niyo lang yung kaya niyong bilhin. Wag swipe ng swipe, no, pag may mga sales or promo, no. Mababaon tayo sa credit card, napakalaki ng interest niya. Ayan. Ang solusyon diyan, increase your cash flow. Kung kulang talaga, may gusto kang bilhin, do some extra hustle, no? Para side hustle na tinatawag para mabili mo yung gusto mo. So like dito sa grupo namin, no? IMG is another way to increase your cash flow. Pag nag-join ka dito, pwede kang kumita. So tignan mo yung ibang possibility paano ka kumita para hindi ka na utang ng utang. Next is emergency fund. Ano ba itong emergency fund? Nakita naman natin yung mga sakunang nangyari dito, no? Nung lately lang, ang dami, pandemic, ngayon, bagyo. Imagine niyo kung wala kayong emergency fund. Saan kayo kukuha ngayon ng panggastos natin? Di ba? Dapat, sabi nga nila, you have 3 to 6 months. Pero sa mga nangyari ngayon, para sa akin, mas safe kung meron kang 1 year na nga talaga. 1 year ng monthly income mo, no? Dapat good for 1 year of monthly income. Kung may 20,000 ka, so times 10 mo, 200,000, dapat meron ka dyan sa emergency fund mo. Just in case may mga emergency tulad nito, sakuna, baha, di ba? Meron tayong panghugutan. Hindi tayo lalapit kay Mr. C, di ba? Or kay Miss Luller. Hindi puro utang. Babalik na naman ulit tayo dito. Meron na naman tayong debt, no? So kung wala kang emergency fund, bagsak ulit sa utang, di ba? So ganun yung mangyayari pag hindi maganda yung pagkaka-build ng foundation mo. Ayan, sabi nga 6 to 9 months na. Ito, kung wala kang emergency fund, ito mangyayari sa'yo, di ba? Asa tayo sa ayuda sa gobyerno. Siyempre, hindi naman, nakita nyo naman gaano kabagal ang ayuda, no? Kung meron man. Iba pa rin yung may sarili kang pagkukuhanan. So, again guys, prepare your emergency fund. Next is yung nasa top level na tayo, no? Investment. So bakit kailangan natin mag-invest? Unang-una, because of inflation, choose investment vehicles that will give you a return higher than inflation. Kasi pag hindi mo to guys nalabanan itong inflation na to, yung pera mo, hindi mo namamalayan, nawawala ng power, no? Yung purchasing power na tinatawag. Kung dati yung 100 mo, marami na bibili, ngayon baka wala nang mabili.
Dati nga yung 1,000, parang puno na yung basket mo, no? Ngayon, pag namalengke ka ng 1,000 lang pera mo, ilan lang yung mabibili mo. So kaya kailangan natin palaguin yung pera natin. So kailangan natin mag-invest. So later on, di-discuss natin in details kung saan investment mo siya pwedeng ilagay to beat the inflation. So kailangan pag nag-invest tayo, we have to diversify it. So yun nga, may mga mutual funds. Kung dito sa IMG, no, may mga mutual funds partner tayo. Kung nag-start ka pa lang, yun, mutual funds. Kung expert ka na, pwede ka na mag-jump sa stock market. Kasi diversified ng mga mutual funds yan eh. I-discuss natin later on. Tapos, nakita naman natin ang daming na-scam. Bakit kaya guys ang daming na-scam? Kasi, natitempt tayo dun sa mabilisan. Ayaw ko ba bakit ang mga Pinoy ang bilis sa mabilisan? Gustong-gusto sa mabilisan. Pag sinabi na rin, within 2 months, ang pera mo, madodoble yan. Ang bilis mag-join. Pero pag kami, itinuturo namin yung tamang paraan ng pag-i-invest, yung tamang paraan ng pag-build ng passion, pahirapan. No? Ilang beses mo siyang invite, ilang beses mo siyang i-discuss sa kanya, hindi niya ma-appreciate. Pero pag may nagyaya sa kanila, na mabilisan, ayun, ang tendency, nag-enjoy sa una, na-scam sa dulo. So, di ba? Ang hirap ng sitwasyon na ganoon. Mas gusto nila yung na-scam sila. Tapos, ang masama pa doon, dahil kumikita sila, kahit alam nilang hindi tama, kahit alam nilang scam, dahil nga naman kumikita sila, no, nagiging ganyo pa rin sila ng mga kapwa natin, lalo sa mga OFW. Ang dami pa rin naging ganyo. Bakit kaya ganoon? Dapat i-consider natin na hindi lang tayo basta kumikita. Wealth gained by dishonesty will be diminished, but he who gathers by labor will increase. Di ba napakasarap kung nakuha natin yung lumago yung finances natin sa malinis na paraan. Hindi tayo nanloko. So, daming Kappa and Goldex, siguro, yung mga future, no? Ang daming naloloko. So, ingat guys, lalo na yung mga nasa, marami nag-o-offer ngayon, yung Forex at saka crypto, no? Be vigilant, no? Minsan hindi naman talaga totoo. Pero I'm not telling na hindi sila walang totoo dyan. Merong totoo, pero marami nagbabalat kayo. So, pinangko-cover lang nila, pinangko-front nila yung mga cryptocurrency, mga Forex trading na yan. Later on, wala, nga, sabi nga nila. Sayang yung pinaghirapan mo, lalo na yung mga nagre-retire, no? Tapos yung severance pay, di nag-lahat dyan. Tapos scam pala, sayang. Mas maganda na guys yung paunti-unti ka nagbibuild. Pero sure, di ba legit? Sabi nga, legit dapat ang pinupuntahan natin. Tapos yung third concept natin is pay God and yourself first. Usually kasi ang ginagawa natin pagkasahod, anong gagawin natin? Magmumol na tayo. Bibili na tayo kung ano-ano. Di ba? Dapat ang maging formula natin, stop natin yung poverty formula nito. Income less expenses equals savings. Pag nag-income ka, tapos ang dami mong expenses pala, ang dami mong palang pinamili, saan pa yung savings mo? Baligtad dapat. Dapat ang unahin natin, itong formula na to, yung prosperity formula. Yan ang tinatawag na abundance formula, no? Income, yung sabi nga, tithes, no? Magbigay ka kung sino man nagbigay sa iyo. I always believe on that, no? Yung sharing, no? Mas maganda yung nagbibigay, guys. Kahit maliit na bagay, pag nagbigay ka, tumulong ka, napakalaki ng balik niya sa iyo. Tapos savings, yung 20% of it, i-save mo. Bayaran mo sarili mo. Kung save man yung investment vehicles na binili mo, healthcare yan, insurance, kunin mo agad yan. Bayaran mo agad yung sarili mo. Bago ka mag-spend. Guys, 70% ng sahod mo, malaki na yan actually tutusin. Kung marunong lang tayo mag-budget. I-review lang yung budget nyo, tignan nyo, baka may mga expenses dyan na hindi naman talaga kailangan. Baka pwedeng i-defer, di ba? Later na lang, kung pwedeng may mabawas yan, kung mahilig ka sa soft drinks or what, di ba? Yung mga hindi pwede naman alisin, mas maganda alisin natin para mas marami tayong natitipid, no? So tandaan nyo itong prosperity formula. 10, 20, 70, no? Sa tithes, tapos savings, tapos yung 70%, yun lang yung i-spend nyo. Yun lang yung gagamitin nyo pagkasa inyo. Usually sabi, palagi hindi ko lang. Kasi nasanay tayo na parang hindi enough, no? Parang palaging kulang eh. Kasi nga, mas nauuna yung pagbibili mo na kung ano-ano. I-try mo yung reverse yun. Baka sakali may makita kang pwedeng bawasan. Okay? So 10, 20, 70, the prosperity formula. Itong guide na magandang gawin nyo para meron kayong ma-save sa inyo. Where do we get that money? Yung nga sabi ko, no? Mahilig ka dito sa mga to, sa mga junk food. Mas maganda magluto ka na lang, mas healthy pa, no?
Ako, mas ina-advocate ko to pagluluto ng sa bahay, no? Kaysa sa bili ka ng bili sa labas, no? Mas magandang investment yun dito sa bahay. Tingnan mo, kung 33 a day, 1,000 a month, ang laki na naman mapupunta niyan. Malit man, pag pinag-ipon, no? Inipon-ipon, malaki ang mapupunta niyan. And then the last concept is the power of compounding interest. Ayan nga, kaya kailangan nating maintindihan itong rule of 72. 72 divided by interest rate, doon mo makikita gaano katagal bago madoble yung pera mo. Hindi yung 1 month. Walang ganon. Hindi madodoble na in a month or 2 months, no? Yung pera mo. So pag sinabing doble, isip-isip ka na. So kailangan alamin mo yung interest rate para makita mo gaano katagal madoble yung pera mo. Ito yung example natin. Ayan, kung ang 72 divided by 4, 18 years. Anong ibig sabihin yan? So yung 72, divide mo yung interest rate. Kung anong investment vehicles ang pinaglagyan mo, divide mo lang siya ng 4%, that will be 18 years. Ibig sabihin, within 18 years, dun lang madodoble yung pera mo. So kung 29 years old ka, plus 18, and so on and so forth, dun nadodoble yung pera mo. So ganun lang yung rule of 72. Kung dito, 72 over 8, 8%. Kung anong investment vehicles ang nagbibigay ng 8%, dapat alam mo din yan. So i-discuss natin yung iba later on. So ganun kabilis. So 9 years, 72% divided by 12, within 12 years, no? Within 6 years, madodoble. So imagine mo, bakit namin to pinapakita? Kung ilalagay mo sa bangko yung pera mo, gaano katagal bago madoble? 72 divided by anong interest rate sa bangko? Less than 1%. Assuming 1%. So 72 years bago madoble yung pera mo. So that's why we are encouraging you not to put all your money in the bank. Dapat mag-isip tayo, tingnan natin yung mga investment vehicles na available na kaya man natin ikunin kahit nandito tayo sa ibang bansa or mas madali kung nasa Philippines ka, marami kang pwedeng kuhanan ng investment vehicles na tingin natin na mas lalago yung pera natin kaysa ilalagay lang natin sa bangko, no? So sana clear yung mga concept na to, no? Ayan, no? So imagine mo 172 years, ganun katagal lang sa savings. So anong mga investment vehicles yan? May mga mutual funds, no? Equity, bonds, tapos yung stock market. So summary guys, tandaan lang natin itong 4 basic concept, yung X-curve, no? Sa lahat ng X mo, ito wag mong kakalimutan, your X-curve concept. Ito ang magiging guide mo sa buhay mo. You build a solid financial foundation para matibay, ano mong mangyari, safe ka pa rin. Kahit anong pagsubok ang dumaan sa buhay mo, I can assure you, no, na makakasurvive ka sa mga pagsubok na darating sa buhay mo. And of course, kung gusto mong maraming maipon, you apply the abundance formula na 10, 20, 70. And then, kung saan mo invest yung vehicle ay yung pera mo, consider the rule of 72. So ganun lang siya guys, kadali yung financial concept na 4 financial concept na magiging gabay mo sa buhay mo sa pagbibuild ng financial foundation mo para mas lalo mo mapalago yung pera mo. So again, ikaw yung money manager. You are the money manager, no? Ikaw mismo dapat ang mag-manage ng pera mo, hindi yung iba. So why do we need to invest? Sabi ko nga kanina, to prepare for your future. Inflation eats up the value of your money. Low savings, usually 1%. You have responsible to take care of, no? So may mga kailangan kang ma-achieve in the near future. So you cannot, you cannot work forever, prepare for your future. So sabi ko nga sa inyo, dapat i-build natin yung kanina, nakita yung X-curve, no? X-curve concept, dapat marami ka ng passive income as you grow old. So kaya kailangan natin mag-invest. Okay? So you have life na kailangan mo or goals na dapat mo achieve, no? Yung short term or long term, depende sa goal mo. Doon mo rin i-invest, depende sa goals mo. Doon mo i-invest yung pera mo. So growing wealth through direct or indirect stock investment. So itong di-discuss ko, yung indirect method muna tayo. Mamaya si Bro J, di-discuss niya yung direct method, yung stock market. So if you love your future self, you need to be invested. So what is mutual fund? So ito yung indirect method to guys, ha. Ibig sabihin, so sa stock market, direct kang bumibili. Dito, indirectly. So ano ba yung mutual fund? So it's an investment company that pulls money from the numerous investors. Tapos meron silang professional fund manager. Siya nga hawak ng pera nyo. I-invest yung pera nyo sa iba't ibang klaseng investment vehicles na. So merong taong magmamanage ng pera nyo.
So hindi ka mukha sa direct investment o yung sa stock market, ikaw mismo bibili. Ito, sila magmamanage. So mga train yan, mga professional. So makaka-sure ka na talagang pinag-aaralan nila kung saan nila nilalagay yung pera mo. So ito, ganito lang yung flow niya. So investor, okay, pinul nila yung pera mo, pull their money with, then may fund manager, ini-invest nila sa securities, mag-generate ng returns or ng income, ibabalik sa iyo through dividends at saka appreciation ng price ng mutual funds, no? So anong benefits nito? Why sa mutual funds? Unang-una, professionally managed, sabi ko nga sa inyo, no, professionally managed yan. Mga guro ang mga umahawak ng pera nyo, no? Hindi sila kung basta-basta lang na napulot nyo sa tabi, ito talagang mga pinag-aralan talaga. Very liquid kasi anytime pwede nyo i-draw yan, basta situate na yung price ng yung mutual funds nyo is mataas na, nag-appreciate na. Diversified kasi nga sabi ko, lahat ng iba't ibang klase ng investment vehicles, nabili na dyan sa isang mutual funds. No? So by default, diversified na siya. Low minimum investment kasi you can start at 1,000. Tapos yung top up niya kalimbawa sa IMG, no, may mga partner kami na Soldivo funds. Pwede kang mag-start ng 1,000 at tapos yung top up mo 500 lang. So ganoon lang siya kamura. Kaya walang reason na kahit sino dito, hindi ito sinasabing pang mayaman lang. Kahit sino pwede mag-invest sa mutual funds. Transparent kasi meron yung mga report, no. Regulated yan ng SEC. Meron silang mga prospectus, makikita mo doon kung saan nila ini-invest, di ba? Meron silang mga financial report, may track record na yan, subok na, matagal na yung mga ibang mutual funds yan, ilang years na nandyan, pero nagsusurvive pa rin sila. Nandyan pa rin sila. Marami ng financial crisis na napagdaanan nila, nakasurvive sila. Safe and safeguard kasi nga, di ba sabi nga, regulated sila ng SEC. Gains are exempt, are tax exempt. Yes, kasi yung mutual funds kagandahan dyan, yung gains niyan, pag ibinigay sa inyo, tax exempt na. So hindi ka na kayo matatax. So how does it work? Okay, meron kayong, you can invest up to actually 1,000 na lang. Pero mas maganda, kung mas malaki, mas maganda. No? Pero now you can start for 1,000. So paano nag-start? For example, dito 10,000. Nag-invest ka ng 10,000. No? Tapos ang gamit kasi nila doon, yung value is net asset value per share. So noong January 2, 1995, bumili ka ng shares mo, 10,000 divided by yung net value price niya na 1.10. So ang total niya na shares na nabili mo is 9,013. So tandaan mo, 10,000 divide 1.1 yung net asset value per share niya. Ang number of shares mo, yung own mo na shares is 9,013. So halimbawa yung 10,013 na yun, no, na if you will sell that 9,013 na yon, tapos nung price niya nung 2018, nasa 37.89 na. So 9,000 times 37.89, meron ka ng 341 agad, no? Magkano kinita since 1995 to 2018, no? So 341 minus 10,000, yun yung ganun kalaki ang tinubo ng pera mo. So meron ka ng around 331,000, no? So imagine mo guys, ganun lang. Walang kahasel-hasel. Invest ka lang continuously, discipline lang, no? Maraming mapupunta yung pera mo. So maraming iba't ibang klase ng mutual funds. So depende nga, sabi ko sa kanina, meron siyang depende sa interest, di ba? Makita nyo kanina yung roll of 72. So dapat alam nyo rin yung mga iba't ibang klase ng mutual funds na ino-offer. So meron dyan mga mutual funds na money market, merong bond funds, balance, at saka equity. So ito yung mga sample ng mga mutual funds. No? Depende sa reward and risk. No? Kung aggressive ka, pwede kang go to equity fund. Kung medyo conservative ka, sa bond, or kung medyo tama lang, balance fund. So iba't ibang rewards, iba't iba yung risk niya. So kung mataas yung risk, siyempre mataas din yung reward. Kung makita niyo doon, di ba? So ito isang sample lang siya ng isang mutual funds, no. Tingnan niyo lang dito yung Philly Equity PSE Index Index. Tingnan niyo dito, dati 25% siya noong 2017. Tapos noong 2018 bumaba siya ng 16%. Di ba? Philippine PSE Index 25, 2018 bumaba siya
Diba? Tapos 2019 tumaas ulit. So anong ibig ko lang sabihin dito? Ang mutual funds is up and down din siya, no? But don't worry kasi sa tagal-tagal na ng mga pinagdaanan or dami ng pinagdaanan ng mutual funds, ang ending pa rin yan sa taas. So especially for long-term investor, no? Dagdag lang ng dagdag. Ito yung isang klase ng strategy na pwede mong gawin. Yung money cost averaging na tinatawag. You invest regularly, no? Kahit anong price niya, yan, tingnan niyo dito, kahit anong price niya, consistent kayong mag-invest, di ba? Mag-accumulate kayo ng shares. Pagdating ng panahon, kung titingnan niyo dito sa tatlong scenario na to, tingnan niyo, no? Ito ang trend niya pataas lahat, di ba? Bumili kayo continuously, ang kinita niyo, total shares na accumulate mo 42 times last price is 20. Ang value niya is 845. Nag-contribute ka ng 600, kumita ka ng 245. Itong scenario naman, up and down siya. Tingnan nyo? Nag-start ng mataas, bumaba, tumaas. Pero nangyari, kumita pa rin ba kayo? Di ba? Yan lang yung gusto kong ipakita sa inyo na kahit na up and down yan, pag consistent kayo, no? Pag consistent yung pag-invest nyo, kikita pa rin kayo. Ito nga, itong third scenario, kung titignan nyo, nag-start kayo sa mataas, bumaba, never na siya naka-recover from the original niya. Di ba? Bumaba, mataas, bumaba, nag-recover ng konti, hindi na bumalik dun sa original niya, original price niya. Pero kung tignan niyo yung kinita niya, guys, ito 245, 252, ito 557. Ibig sabihin, mas malaki pa ang kinita nito na hindi na naka-recover, di ba? Kasi nga continuous yung pag-accumulate mo, marami shares, dito mas mababa, marami shares ka na-accumulate. Pag in-average mo yan, yung kita mo mas malaki pa as compared sa pataas niya continuously. Di ba? So yun lang yung, huwag kayong matakot kahit na up and down ang market or yung mga investment vehicles. So naintindihan nyo guys, yung itong isang strategy na to, no? Averaging method tong tawag dito. Continuous lang. Huwag matakot, up and down, invest lang kayo. Ayan. So accumulate more share over time, develop the habit of investing, support the buy term insurance, buy term and invest the difference. Yung sinasabi ko sa kanina, bumili kayo ng life insurance nyo, yung sobra nyo, invest nyo dito. Mas malaki yung potential na pwedeng puntahan ng pera nyo. Ito yung mga kasamahan natin, no, na kapartner ng IMG, ng mga ng mutual funds. So kung sino nag-invite sa inyo, pwede nyo i-discuss sa inyo details nito, paano kayo makakabili ng mga to. SSS nga, tignan nyo, SSS invest 3 billion in mutual funds. So bakit tayo, no? Kaya naman natin mag-invest directly. So kailangan lang natin talagang aralin. Kaya nga itong grupo namin na to, no? We are very proud and passionate kasi alam namin we're doing the right thing eh. Hindi to scam, walang madalian dito. We will teach you the foundation, we will teach you the right strategy. Tapos kayo mismo magmamanage. Kayo ang manager ng pera nyo, huwag nyo iasa sa iba. So ang kailangan nyo lang, mag-attend sa mga ganitong klaseng grupo, magpaturo kayo, magpag-guide kayo, kayo na mismo mag-invest na sarili nyo. Okay, so reminder lang, mutual funds have fees, pero pag member kayo ng IMG, itong sales load na to, i-waive to. Kasi meron na tayong kapartner. Yun ang kagandahan sa IMG, no? Meron tayong mga kapartner. Pag nag-join ka sa amin, may mga mutual funds partner tayong kapartner, wala nang sales load. Free na. Kung 1,000 ang in-invest mo, 1,000 na lang yon. So gano'n lang siya kadali. Best as a educational fund. Kung nag-iipon ka para sa future ng anak mo or sa education ng anak mo, ito ang maganda. Mag-invest ka na ngayon for long term. Ako, yung mga anak ko, no, kung habang bata pa sila, kinuhanan ko na ng healthcare, nag-i-invest ako sa mutual funds, tsaka iba't ibang investment vehicles. Para ngayon pa lang, pagdating ng future nila, meron na silang gagamitin. Develop sa habit of investing. Yun nga, sabi ko, discipline lang yan guys. Ganun lang kadali. Huwag kayong matakot, no? Hindi pang mayaman ang mutual funds or stock market or yung mga iba't ibang klaseng investment vehicles. Kailangan nyo lang aralin. Kailangan nyo lang ng mentors, no? Nandito kami sa IMG Group. Tuturuan namin kayo, i-guide namin kayo para ma-achieve nyo yung dreams nyo kung ano mang goals ang gusto nyo ma-achieve, no? And again, yun lang. Maraming salamat and I hope na marami kayong mga natutunan. Kung meron kayong mga questions, i-keep nyo lang yan. After ni Bro J, we will entertain all your questions. Okay? Bro J, thank you so much. Yun. Hello? Yeah, thank you so much. Naririnig ako? Yes. Yes.
Okay, so i-share ko muna yung slides ko ha. Bro, sorry sorry. Your cam, sorry. Nawala. Ayan, Ayun. okay. Okay, bro. Okay. Mag-share lang ako ng screen. So, ayun. Okay, good afternoon once again. Thank you very much for the discussion on financial concept and strategies, as well as the discussion on mutual funds. And ngayon, ang i-discuss ko naman sa inyo is yung stock market for beginners. So napakaganda nga talaga ng concept ni INP, no? Because we are being taught of financial strategies where we can take advantage of the financial education and we can invest strategically. So bago ako magsimula, magpapakilala muna ako sa inyo. Ako nga pala si J. Radner Raffol. Most of you know me already. And for my guest, welcome for attending our webinar. I am a stock market and mutual funds investor. I am also a passion motivator of Silid Aralan Incorporated in the Philippines, where we teach kids who are academically challenged. Tinuturuan namin sila to unleash their full potential as a student. Amin na hindi. Wala namang bobo eh. You have to figure out na kung ano yung kanilang strength. And also, I am a financial literacy advocate, volunteer of Angat Pilipinas Coalition for Financial Literacy. Magkakasama kami ni Bro RC at ni Coach Winnie, and Senior Marketing Director of International Marketing. Ayun. So, for beginners or for people who want to learn investing in stock, ito yung beginner's guide para sa inyo. So yung topic natin today is, what is the stock market? How does the stock market work? How do I make profit in the stock market? How do I invest? How to start investing in the stock market? Why we don't recommend stock market for newbies? So bakit nga ba na we don't easily recommend? So malalaman natin later on. So yun, Philippine Stock Exchange. So yung ating Philippine Stock Exchange, it started in 1927 as Manila Stock Exchange. Became PSE in 1992, the merger of Makati Exchange and Manila Stock Exchange. In Makati, 1963 siya. One of the oldest stock market, one of the oldest stock exchange. Ang bagong headquarters pala nito is in BGC. Kung nakikita nyo yan, kung napapasyal kayo sa BGC, yan po yung ating trading floor na niya. Nakalocate dati kasi sa Ortigas yan. So, what is a stock market? So, ano nga ba ang stock market? Siyempre, pag sinabing market, ito ay merkado, pamilihan. Diba? A place where you can buy and sell share of stock of a publicly listed company. So, merkado kung saan pwede kang bumili at share of stock galing sa publicly listed company. So yon is a place to buy and sell share of stock from a publicly listed company. So yun, ang dami nilang, busy sila, diba? So yun yung mga stock brokers, representatives from stock brokerage companies. For example, meron tayong and kapag bumili ka ng share of stock, you are entitled to a cut of the company's profit, meaning you are a part owner of the company you are invested in. Kung magkaroon sila ng kita, may kikitain ka rin. So how does the stock market work? Mabilis lang naman itong topic ko kasi basic lang naman talaga ito. Ano nga ba nag-work ang stock market? So we have the investor, which is us or you, the trading participant, which is the stockbroker, the Philippine Stock Exchange, and the publicly listed companies. Isa-isa natin yung relationship nila bawat isa sa kanila. So we'll start with the publicly listed company and the PSE. So yung publicly listed company, nag-a-apply yan sa PSE or sa Philippine Stock Exchange para ma-allow sila to offer share of stock to the public. So kailangan nila mag-comply sa mga different requirements before
their investment will be open to the public. Yung tawag doon is initial public offering or the IPO. Kasi ang investor or us as investors, pinoprotectan tayo at sinisafeguard yung interest natin kaya dumadaan sila sa Philippine Stock Exchange. Dumadaan yung publicly listed companies sa Philippine Stock Exchange. PSE naman at saka trading participants or the broker. So ang PSE hindi naman directly transact with investors. Only the trading participants or the stock broker who are licensed by the Securities and Exchange Commission are allowed to buy and sell shares of stock. So this was done simply for control purposes and work simplification. The PSE prioritizes monitoring of publicly listed companies while the stock brokers deal with the investing public. So yung stock brokers, sila yung gateway natin. Sila yung gateway natin para tayo makabili ng stocks or share of stock or shares sa stock market. Ano naman ang relationship ng trading participant and investor or yung stock broker na trading participant is also called stock broker. So you will have to contact a trading participant. So in our case, meron kaming direct access sa MyTrade. Sila yung partner ni IMG if you wanted to invest in the stock market. So sila yung pupuntahan natin in order for us to open an account and to transact, to buy or sell share of stock of a particular company. So kapag may broker tayo, meron niyang charges na kailangan bayaran if we are going to deal with buying and selling of stocks. So ito yung mga fees na pwedeng ay na maaaring babayaran, hindi naman maaaring bayaran. Babayaran ninyo. So we have the commission fees, we have the VAT, we have the PSE transaction fee, we have the Securities Clearing Corporation of the Philippines fee also. It was minimal naman. And kung sa selling transaction, nag-a-add lang yan ng sales tax. So yan lang yung mga commission. Ang commission is 0.5 of the gross trade. Yung VAT naman is 12% of the commission. Ito, 12% lang yan ito ng 0.5. And then yung PSE transaction fee naman is 0.005 of the gross trade. Kung magkano man yun. And meron tayong SCCP gross trade. So let us illustrate. So yan. For example, bumili ka ng 1,000 shares ni Jollibee. Sa stock market, may mga different code yan ang ating mga companies. Sa case ng Jollibee, it is coded as GFC. Halimbawa, yung presyo ni Jollibee ay 138 per share. 1,000 shares times 138, yung gross trade amount ng binili mo is 138,000. Ang laki, diba? So to compute for buying charges, ito yon. So commission fee is 138,000 times 0.0025. So magbabayad ka ng 345. Sa VAT, yung 345 mo, kukuhanan nyo ng VAT 0.12 or 12%. So ito yung 41. Tapos yung PSE transaction fee is 0.0005 which is 6.9 pesos. Maliit lang naman. Sa gross income na, ay sa gross trade na 138. And yung SCCP natin, fee natin is 0.001 or 13 pesos. So maliit. Kung makikita nyo, yung gross trade amount ninyo is 138,000. Charges, VAT, PSE, 407 lang. So yung total net trade amount mo is 137, binawasan na siya. So, ayun. So how do I profit from the stock market? Paano nga ba tayo kikita sa stock market? Sa mga sa mga bago lang, paano nga ba? There are two ways actually. We have the capital appreciation and we have the dividends. So you can earn through capital appreciation and you can earn through dividend declaration of the company. For example, sa capital appreciation, halimbawa, bumili ka ng stock ni Ayala na 100 shares. Tapos yung presyo niya is 650 per share. So yung gross trade mo is 65,000, di ba? So tapos biglang naging noong 2014, yung 100 shares, ang
Ang current price ng 2014 ay naging 750 pesos. So ang magiging gross trade mo na, yung gross amount mo na is 75. So kung makikita ninyo, ang difference niya is 100. So 100 times 100 shares, kasi 100 yung binili mo, equals 10,000. So kumita ka na ng 10,000. Paano pa kung halimbawang 1,000 shares ang binili mo? So the higher you buy, the higher the reward or the higher the gain that you can get from the stock market. So ganoon lang kasimple. Hindi ko na, syempre may may mga charges to, hindi ko na kinumpute. Pero alam niyo na yun kasi naipaliwanag ko naman na, diba? Minimal lang naman yun. And another way naman is through dividends. The dividends are your share of earnings in the company as investors. Kapag nag-declare ang isang company ng dividend and nakapag-subscribe sa shares, of course, magkakaroon ka ng dividend, na matatanggap ng dividend. So, for example, yung realistic example ko kasi ng 2014, nakareceive ako sa TEL. During that time, okay pa si TEL eh. Nakareceive ako kay TEL ng dividend na 116 pesos per share. Meron akong share na 35 shares kasi ang mahal ka naman talaga nun ni TEL or ni PLDT. Around 3,000 ngayon. Around 1.3 na lang kasi medyo ba yung market at saka medyo nalugi din sila. Aging company na rin. Ito na yung mga iba-iba kong na-receive ng mga dividends. So it's like what I've said, it's another way of earning in stocks through dividend declaration. Ipapadala sa inyo yan directly na sa inyong cash balance. So how do I invest in the stock market? So there are two popular techniques actually. We have the peso cost averaging and we also have the market timing. Peso cost averaging naman, it is investing a fixed amount of money, buying the same stock at regular intervals over a long period of time. So kahit na mataas ang presyo ng isang stock, sige lang, bibili ka lang kasi nakapag-promise ka na 5 years kang mag-peso cost averaging. Every month, bibili ka ng 1,000 pesos. So whatever the price is, nagkakumili ka lang ng number of shares. Sa market timing naman, isang trading strategy ito na ginagamit ng mga active traders. Ito na talaga yung mga professional traders na nag-study ng about stock market. They went through a formal study para maging traders sila. So, tinatime nila ang market or they are attempting to beat the market, predicting its movement and buying and selling accordingly. So, pero hindi ito nire-recommend sa mga newbie, syempre, kasi hindi nyo pa alam. So, may pag-aaral na ginagawa tayo pagdating sa sa stock market. So, how to start investing in the stock market? Ano nga ba tayo mag-invest? So, yun, so in my case, nag-aral talaga ako. I met people like Marvin Hermo, Cedric Mendoza, Salvi Dolpito, and other financial analysts and financial experts para maturuan kasi I meet them tapos attend ako ng mga seminars nila. And then bumili ako ng libro, nagbasa, nag-aral. So that's one thing na kailangan yung alamin kapag gusto nyo mag-stock market investing. Of course, you set long-term goals. Dapat long-term ang goals sa stock market. As a newbie, dapat automatic yan na long-term investing gagawin nyo. Kasi hindi nyo pa naman alam mag-trading. So long-term investing, let's say 5 to 10 years. In my case, nakaset ako for 20 years kasi retirement fund namin yung investment, yung stock market portfolio ko. At the same time, for the schooling of my kids in college as well. So understand nyo rin yung risk tolerance ninyo. Kailangan naiintindihan nyo kung tapang pa kayo na mag-invest sa stock market or conservative trader or conservative investor kayo. And also, isa pang consideration,
dapat hindi lang sa isang basket niyo nilalagay yung yung pera. For example, bumili kayo sa banking sector, dapat may binili din kayo sa mga holding companies. Dapat may binili din kayo sa mga real estate companies. So you have to basically diversify your portfolio. Anong logic mo, anong psychology behind that? Para in case na may malugi ang banking sectors, mayroon pa kayong holding firms na hindi naman siguro sabay-sabay na silang malulugi. Para hindi naman kayo kakabahan or iiyak dahil makikita niyo yung portfolio niyo, ulan na. And also control your emotions. Walang emotion in investing in the stock market. Kapag bago kayo, talagang medyo makakaramdam kayo ng kaba. Pero ang laban kasi dyan is malalabanan nyo yan through your through studying, through financial education. Kapag nag-aral kayo, mami-minimize nyo yung risk, no? Kasi napag-aralan nyo siya. Sleep well at night. And avoid leveraging din. Yung iba, kasi meron silang character na nagsusugal, ang ginagawa nila, nangungutang just to trade, not to invest, to trade. Kahit na hindi nila alam ang galaw sa stock market. Stock market, it needs study. Hindi lang yung basta bibili ka ng stock tapos bebenta ka or what, at hindi mo alam yung how it works and how it moves. It's very highly volatile. Dapat alam mo kasi may mga technical analysis tayo, may fundamental analysis tayo sinusunod dito. Ayun. So in our case, since we are connected with IMG, we have direct access sa MyTrade. Kung gusto nyong mag-invest sa stock market without so much hassle, pwede kayong maging member ni IMG and then you can invest directly sa stock through MyTrade. Valid IDs and any of them. And importante TIN, dapat may TIN kayo kasi hindi kayo ma-admit sa stock market kapag wala kayong tax identification number. Kasi syempre we are paying taxes. And billing or mailing address, kapag may personal appearance, hindi na required naman na ito. Mismo kayong pupunta doon sa office nila, hindi na nila i-require to. Billing address na lang. Proof of billing, hindi na. Pag hindi ka naman nag-appear, papadala mo lang, kailangan mo lang ng proof of billing na nakaname. Alco bill, credit card bill, or any other bills na accepted which is under your name. And then, ayun. So, why long-term investing? Because it solved the problem of volatility or the choppiness in price. Siyempre, kapag mag-i-invest ka, siyempre, i-consider mo na lang yung pangmatagalan. Kasi through time, the PSE index always bounce back to a new highs even in problematic times. Kahit yan, ang dami nating mga calamities, political instability, that the stock market moves, but it does not follow naman always with those economic factors. Kung strong talaga yung industry na pinasukan mo, like for example, yung Wilcon ko, kahit na ang dami ng pandemic na, meron ng bagyo, or may political instability na, hindi siya natitinag. It went as high as 19, tapos ngayon 15, but it started as 5 pesos. So 'di ba, kung nag-start ka ng 2017, it was 5 pesos lang. Right now, yung current price niya is around 15 something. So ang laki na ng gains nyo. So ganun 'yon. And through time nga naman, as you can see here, from 1,000 noong July 1987, yung PSE index natin, umabot yan as high as 9,000 points in 2018. And then it went down gradually kasi nga ang dami nating mga political issues, economic problems, political instability, what else? Calamities, and yung pandemic pa. Noong March, yung talagang pinakamasarap bumili kasi doon talaga bumagsak ng around, I think, mga 500 points or 300 points PSE. And talagang
some of the prices of others cut into half talaga. So bargain talaga. So ito yun yung time na parang big sale na parang Shopee or yung mga sale na Lazada ganon. Yun yung time na pwede yung bumili, pinakamasarap bumili. Mababa pa naman din ngayon ang stock market. You can still invest, but you have to start now. Kasi kapag hindi ka nag-start, gumagalaw kasi everyday. So now, why we don't easily recommend direct stock investing to newbies? Bakit nga ba? So kasi nga, you will do it on your own. Kapag nag-start kayo ngayon, you will, nawala ako. Wait. Kapag nag-start kayo ngayon, kayo talaga yung ang magma-manage ng inyong stock market. Problema, kapag hindi pa kayo nakapag-aral. So dapat talaga you need to learn at least the basics. Or you have somebody with you na magtuturo sa inyo. You need a substantial amount of money para magkaroon ng good mix of portfolio. Like sinabi ko, dapat hindi na sa isang ticket. And also the charges dapat kapag bibili kayo, dapat 8,000K up. Kasi may 8,000K. Ang kagandahan niyan is kung 8,000K ang bili mo, 20 pesos lang din yung yung commission charge diyan. Eh kung ang bibilihin mo lang 1,000, 20 pesos pa rin. So much better na lang na 8,000 ka na para at least ma-maximize mo yung charges. Yun. Pag hindi pa kayo psychologically prepared for volatility or yung sudden increase and decrease in prices, tapos you might just sell your shares at halimbawang natakot kayo, yung tinatawag na irrational selling kasi nga natakot kayo, akala nyo mawawala na yung pera nyo. Dahil nga, lack of knowledge kayo in stock market. Pero kung may katigasan ng ulo nyo or let's say risk taker kayo, yayaman nga kayo sandali, pero in the long run, pag hindi mo naman talaga inaral, masusunog ka rin. What I mean by masusunog ka din, maluluwi ka din kasi ginawa mong sugal. Dahil nga hindi ka nag-aral. Yun nga, during pandemic, may mga bata na may mga group of millennials na nag-create ng FB page and then they decided to open a stock market account with proper knowledge. And what will happen to them? It's a problem kasi pag hindi mo nag-guide yung mga batang ito, instead of helping them to save and invest, ang ending nila is isusugal nila yung pera nila sa stock market kasi wala silang alam pa. And alam nyo naman kung anong kahihinatnan if we gamble our money in the stock market. 99% malulugi kayo. And also with this pandemic right now, kunti lang ang resources natin tapos isusugal pa natin. That's why kanina sa talk ni Bro RC, we need to other sources of income like to increase our cash flow. Kung talagang gusto nating makapag-start the stock market, dapat hindi natin ilagay yung ating perang gagamitin for spare money yun or stock market alone para hindi nyo naman siya kukuhanin in case may emergency fund kayo. Importante din talaga as our solid financial foundation teach us na kailangan mag-build ng emergency fund 6 to 9 months. 6 to 9 months. Sabi nga ni Coach Rex Mendoza, history always repeats itself. People seldom learn. Yun nga, kasi nga, hindi nag-aaral yung mga tao, hindi natututo. Nag-iisip lang sila kapag nagkaroon na sila ng disaster or storm sa kanilang, or financial storm sa kanilang buhay. But then after that, kapag nasa stage sila ng kapag hindi kasi nila naisip kapag they are living well eh. They are just spending their money,
ng essential things, pero hindi nila iniisip na mag-save and invest. So, kaya sinasabi ni Coach Rex na hindi natututo yung mga tao. Ayun. So, ang mga taong walang pera ngayon, how will they take advantage of this great opportunity? Kung talagang wala kang pera ngayon, o wala ka ngayon, papalampasin mo o pa rin yung pagkakataon. Dapat nagsisimula ka ng maganda ngayon. And how do you do that? Siyempre, by following our solid financial foundation strategy. Now you are going to invest on your healthcare, then get your life insurance, you build your emergency fund, and then you go to the mutual fund or the investment side or the stock market. Currently, yung ating stock market ngayon is around 7,000 plus na, pero still mababa pa rin as compared to the highest that it reached na 9,000. So right now, cash is king kasi nga pandemic. Na kapag ka-crisis, dapat inaabid natin yung unnecessary spending natin. Instead, we have to save and invest. Or for the time being, kapag hindi pa maganda ang merkado, we have to keep our money. We have to be liquid. So yun, discussed by Bro RC, ano ba yung difference ng mutual funds versus stock? Bakit mas gusto ko na mag-start muna kayo sa mutual funds as compared to direct stock investing? So yun, no? Mutual fund may professional manager. Yung stocks individually managed. Ang ano dyan, ang danger dyan sa stocks is kung hindi ka pa. Ang ownership is shares in the fund. Yung sa stock naman, shares in a single company. And then the value, net asset value, and then per share. And in terms of diversification, yes, sa stocks, no. For the time being, madi-diversify mo yan later on pa kapag nalaman mo na or nakapag further study ka na. Mutual fund can be done through ING and even stock market. And mutual fund, how in ING, it's through Ramper, our partner, and mutual fund companies or direct through ING. Sa stocks naman, through Ramper, MyTrade, yun nga yung ating direct access as the online stock broker. And also, we have other stock broker companies na pwede kayong mag-invest, but sa stock broker natin under ING, mas wala silang sales load kumbaga. So yun, ito yung example ng aking panganay. I started his stock market account in January of 2014, and so far doing good naman. Na lang pinakita yung he is investing for the last 6 years. Yeah. Kasi 2020 na tayo ngayon. Of course, minamanage ko naman siya. And later on, tuturuan ko na lang siya on how to own stock market account at an early age. Kasi may nakilala ako na yung anak na 6 years, grade 6 pa lang marunong na. So, tagayahin ko rin siya. So, in summary, this is how the stock market works. Yung PSE nagmo-monitor ang screen ng companies who would want to become publicly listed, and the PSE also assigned trading stock brokers na mag-interact sa atin para sa buying and selling of shares. And yung stock brokers naman ang nagiging middleman natin, the gateway para sa nakapag-transact tayo from the PSA through and including the PSE and us as the investing public. So yun lang ang basic na stock market. I think next Saturday meron kaming bagong
gagawin na we will didivide na namin yung mutual fund. And for anyone here na gustong mag-stock market, I can personally help. All of us can help here, Coach Winnie, Bro RC, and me. We can help you how to start your stock market journey. Just be with us in the IMG. And for that, thank you, and may God bless you. Okay.